Hello guys and welcome to my channel, and this is Papa Dave, and here we go sa ating part 4. So dito sa part 4 natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-build ng freelancing profile. So ito yung para sa mga high school graduate, wala kang experience. So ito yung ginawa ko kung paano ako nag-build ng profile nung nag-start pa lang ako sa work from home. Okay guys, so bago tayo magsimula, no, sa mga gustong manood sa inyo ng mga courses, pwede kayong mag-join dito sa members area natin sa YouTube para makareceive na rin kayo ng certificate. At dito rin sa va4ecomecourse.com. So mas nare-recommend ko to kasi marami tayong courses dito sa loob ng website natin. Now, for only $499, meron ka ng 3 months access para mapanood lahat ng mga courses natin about dito sa trabahong ginagawa namin sa e-commerce at makaka-receive ka rin ng certificate. Okay guys, to yung ipapakita ko sa inyo, pwede nyo itong i-apply sa ibang mga freelancing website. No? Ito ay sa Upwork. So, ito yung mga posibleng itanong ng mga freelancing website at ipapakita ko sa inyo kung ano yung ilalagay nyo sa profile nyo. Okay? Ito yung mga kailangan natin na sagutin. No? Halimbawa, no, itong freelancing experience, yung how do you like to work, yung create profile, yung service na may offer nyo sa client, yung experience, yung anong trabaho, no, yung gagawin mo dito sa freelancing platform, yung bio at syempre yung rate, lalo na sa mga newbie sa inyo. So dito tayo muna sa number 1, no, freelancing experience. So dito tinatanong dito ng website, halimbawa, no, kung bagong VA ka ba, meron ka bang experience or expert ka. So ang ilalagay natin dito ay I am an expert. Pwede natin ilagay yung have some experience. Pero para sa akin, ang inilagay ko expert. So sir, paano yun? Wala naman akong experience. Sir, paano yun? Newbie pa lang ako. High school grad pa lang ako. So, kailangan panoorin nyo yung video natin. So, ilalagay natin yung I am an expert. So, ang diskarte ko dito guys, no, ang sinasabi ko na outside Upwork ako nagtatrabaho. So, kaya wala silang makikitang experience ko sa profile ko dahil bago pa lang ako sa Upwork. So, kung nakapanood ka na, no, sa va4ecomecourse.com, kung nakapanood ka na ng course at alam mo na yung trabahong gagawin mo, so, ilalagay na natin doon yung I am an expert. Kasi hindi naman tatanungin ng client yan, expert ka ba? So, hindi naman tatanungin ni client yan. Ang pinagbabasehan ni client dito ay titingnan niya yung profile mo. So sa profile mo pa lang, malalaman niya na sa mga inilagay mo sa profile mo na ipapakita ko sa inyo sa video na to na marunong ka sa trabahong gagawin mo. Okay? So ilalagay natin dyan yung I am an expert. So next natin, yung how do you like to work? So dito, pwedeng hourly, pwedeng by project, or by milestone. Ano yung pinagkaiba nila? Yung dalawa na to ay fixed price. Okay, halimbawa, 50 products ipapalista ko sa iyo. Babayaran kita ng $50. So, yun yung milestone. So, meron naman project. Halimbawa, no, mag-build ka ng website ko sa Shopify. So, meron tayo niyan dito sa members area natin, paano mag-build ng Shopify store. So, bibigyan kita ng $100. Ito yung by project. Yung hourly naman, every time na nagtatrabaho ka, meron kang time tracker para makita mo kung ilang oras ka na nagtatrabaho. Ito naman yung ginagamit sa pagpa-product listing, product research. Ito yung araw-araw na trabaho. Kaya, ang pinipili ko rito lagi ay hourly. So, depende yan sa inyo kung gusto nyong tumanggap ng fixed price. Okay? So, next natin, magkikreate tayo ng profile. Ano ba yung gagawin natin? Mag-i-import ba tayo ng resume? Mag-i-import ba tayo ng profile natin sa LinkedIn? Or gagawin natin ng manual. So para sa akin, mas maganda manual natin gagawin dahil mas makokontrol natin kung ano yung ilalagay natin. So ako, kapag magkikreate ako ng profile ay manual. Okay, so next, ano yung mga services na may i-offer mo sa mga client dito sa freelancing platform na to. So ito yung mga sinasuggest ko, no. Ito lahat to nasa va4ecomecourse.com, no. Itong eBay product listing, Poshmark product listing, Amazon product listing, order fulfillment, yung ikaw yung mag-ship ng mga na-order sa online store, product researcher, description writer, dropshipping, at saka sa Shopify. So, ito yung mga basic na madadaling trabaho na kayang-kaya nyo. No? Kayang-kaya nyo yung trabaho na to dahil napakadali lang neto. So, ito yung ilalagay nyo sa mga services na i-offer nyo. Mamimili lang kayo rito. So, mag-take note kayo ngayon pa lang. No? Kuha kayo ng ballpen, ng notebook, ilagay nyo yung mga skills na to. Yung mga sinasabi ko rito, isulat nyo. Okay, next. Yung experience. Sir, wala naman akong experience. Bago pa lang ako. So ako, nung nag-start akong gumawa ng profile, naglagay ako ng experience. Okay, sinasabi ko yung experience ko outside Upwork. Kasi makikita niya sa profile mo yung mga naging client mo. So wala ka pa naging client, paano mo masasabi na meron kang experience? Ang lagi kong sinasabi, ang nagtrabaho ako outside Upwork. Okay, so yun yung lagi ko sinasabi. Job title, kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina, yung mga services na may offer nyo, pwede yun maging job title. Product listing, dropshipping, product researcher, tapos ano yung company. So sa company, dito naman sa
sa atin sa Upwork, wala naman tayong company, okay? So, ang client natin ay mga individual na mga business owner na meron silang mga online store. Kaya ang inilalagay ko, e-commerce store. Tapos, yung location sa US at Canada or UK. So, pwede nyong ilagay yung mga to. Tapos, experience, pwede kayo maglagay ng 1 to 2 years. Sir, wala nga ako experience eh. Hindi naman nila tatanungin eh. Okay? So, pag tinanong nila, may experience ka ba? Meron outside Upwork. Okay? So, yun yung ginawa ko no, nung nagsisimula pa lang ako. Okay, sa description, halimbawa, dito sa eBay Dropshipping, meron kayong product listing, may product researcher, description writer, title builder, at saka yung SEO. SEO, ito yung mga search engine optimization, kung paano nyo gagawin yung mga listing nyo, basta search siya sa Google. Yan. So, ito yung example ng mga job experience. Pwede nyo gawin dito, eBay Store Management, eBay Store Manager, tapos e-commerce store. Pwede nyo lagay Shopify Store, pwede nyo lagay eBay Store. So, ganun yung mga paglalagay ng experience. So, huwag kayong matatakot, no? Hindi naman kayo hihingan ng COE niyan. Wala naman tayo sa mga corporate. Online tayo, kaya hindi hahanapin ng client yan kung meron kang COE. So, basta may experience ka, yung mga inilagay mo sa profile mo ay related dun sa hinahanap niyang skills ng isang VA, so okay na yon. Hindi niya nahahanapin yan. Wala naman tayong COE rito. So, dito sa Upwork, magkakaroon kayo ng COE once na magkaroon na kayo ng client. So, makakakuha na kayo rito ng COE. Yan. So, ito yung sa experience yung ilalagay natin. Okay? So, next, ano yung trabaho na gagawin mo dito, no, sa freelancing platform? So, as a Upwork yan, once na nag-create kayo ng profile, makikita nyo yung mga to. Okay? So, ito. So, ito yung mga skills. Okay, isa pa to sa mga skills. eBay dropshipping, lister, cross-posting. Meron tayong Poshmark lister, product researcher, Shopify store setup. Uulitin lang natin yon, no? Shopify product lister, researcher, Amazon lister, product researcher, product listing optimization. Ito yung mga sample. So, lahat ng to mapapanood nyo sa VA for Ecom course. So, magigets nyo yan. Once na makapanood kayo ng isang course, pwede nyo nang mailagay yung mga to. So, meron naman tayo dito sa YouTube, sa ilalim ng masterclass natin, makikita nyo yung mga sample work, actual sample work na ginagawa namin dito sa e-commerce. So, ito yung mga skills na mai-offer natin. Okay, so next, sa bio, meron tayong profile. Okay, so ito yung mga headline. Ito yung parang mga title, no? Bio headline, e-commerce, virtual assistant, store management, and product research. So, ito yung mga pwede nyong mailagay, no? Ito yung mga sample. E-commerce VA, dropshipping support, product research, e-commerce virtual assistant, online store manager. So, yan yung mga pwede nyong mailagay sa headline ng bio nyo. So, pwede natin ilagay dito, no? Shopify builder, yon yung mga headline bio, or dropshipping expert. So, yun yung mga pwede natin ilagay sa bio natin. So, dito to sa headline. Sa body naman, kagaya nito, no? Ito yung sample, no? Ito yung sample ng pwede nyong mailagay. So, pwede nyong i-post yung video na to. Pwede nyo tong kopyahin, i-revise nyo na lang. So, kagaya ng inilagay ko sa profile ko, ito, I'm a detailed-oriented e-commerce store manager with specializing in dropshipping, product research, and store support with 1 year experience in this field. So, ano nyo na lang na pwede kayong mag-chat GPT, mag-create kayo ng freelancing profile tapos ilalagay nyo sa ChatGPT yung skills na ilalagay nyo. Kagaya nito, meron akong skill set dito, e-commerce product lister, product researcher. So, kung mapapansin nyo guys, paulit-ulit lang, no? Tapos meron akong ginagamit ng mga tools. Nifty, Bendo, List Perfectly, Zik Analytics. So, etong mga to guys, no, nasa vaforecomcourse.com yan. So, dito, pwede nyo tong i-revise. So, kung ano yung hindi nyo alam dito, pwede nyo siyang tanggalin. Kaya sinasabi ko sa paggawa ng profile, kailangan nyo ng oras. Huwag nyong mamadaliin. Manood kayo ng course, mag-take note kayo para kapag gumawa na kayo ng profile, ay magiging kompleto. Magiging maganda yung profile na gagawin nyo. Okay, pagdating naman sa rate, sir, magkano ba yung rate natin? So, ito yung mga basic. $3 per hour, pinaka-minimum sa Upwork. So, once na magkaroon na kayo ng experience, nakakuha na kayo ng client sa Upwork, pwede kayo mag-increase ng pakonti-konti. Kung marunong kayong bumoka, so, depende yan sa inyo kung magkano yung gusto nyong rate. Pero sa akin, kung nagsisimula ka pa lang, kumukuha ka pa lang ng experience, okay na muna yung $3 per hour. So, kami kasi umaabot na kami dito sa $8 to $10 per hour. So, sa pagmamanage na ng store yon. Pero para sa akin, minimum na namin ngayon ay $5. So, hindi na kami nagti $3. Base na rin sa experience na makikita ng mga client sa profile namin. So, kaya sinasabi ko, aalagaan nyo yung profile nyo dahil dyan babase kung papayag ba yung client sa rate na sasabihin nyo. Lalo na kung maganda yung mga rate ng mga
naging previous client nyo sa inyo dito sa profile nyo, mas magiging malaki yung mga susunod nyong rate. Okay? So, para sa akin, kung nagsisimula ka pa lang, dito ka muna sa $3 per hour. Okay, sa mga personal info, yung educational attainment, college graduate ka ba? So, ako, no, wala kasing choices para sa diploma. So, kailangan parang mga college, no? Ako ang inilagay ko rito ay IT, no? Sa AMA pa nga yung inilagay ko. Pwedeng STI, AMA. So, bakit sir, baka hanapan kayo ng diploma or ng proof? Sa tinagal-tagal ko nag-work from home, hindi pa naman nila ako hinanapan. Kasi guys, dito, hindi naman tayo mag-a-apply sa corporate, okay? Ang mga client natin dito, mga tao din na kagaya natin na may business na kailangan lang nila ng VA or yung virtual assistant na marunong sa halimbawa yung business nila sa e-commerce, nagbebenta sila ng mga damit, yung marunong tumingin ng mga details, marunong maglista ng mga products. So yun yung pinakatrabaho natin dito sa e-commerce. Kaya kung sir, hindi naman ako nakatapos edi maglagay ka kasi wala kang choice na diploma lang. Ako naglagay lang ako, hindi naman ako hinanapan ng diploma or hinanapan ng mga certificate kung graduate ba ako. So bumabase ang mga client dito sa makikita nila sa profile mo, sa mababasa nila sa mga skill set na inilagay mo. So malalaman naman nila yan pagdating sa skill set na ilalagay mo, mga tools na nagamit mo na. So sa experience pa rin sila tumitingin. So kaya kung nakapanood ka, nakita mo kung paano namin ginagawa yung trabaho. So okay na yon kasi hindi naman maselan yung trabaho natin. Hindi naman kailangan ng degree para makapagtrabaho tayo, para makapag-assist tayo sa mga client, no, yung mga target client natin. So, para sa akin, maglagay kayo ng educational attainment nyo dahil yan yung ginawa ko nung nagsisimula pa lang ako. Okay guys, no, i-apply nyo na lang yung mga nakita nyo rito. Pwede nyong i-post yung video. Ipo-post nyo, kopyahin nyo, mag-take note kayo. Pwede nyong i-apply sa ibang mga freelancing website, freelancing profile, yung mga sinabi ko dito sa video na to. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat. So, proceed tayo sa next part natin.